Kailan lang, ang Estados Unidos ay nagpadala ng isang carrier strike group, isang fighter squadron, at karagdagang mga barkong pandigma sa gitnang silangan bilang paghahanda sa posibleng pagganti ng Iran dahil sa pagpatay sa isang mataas na leader ng Hamas sa Tehran kamakailan. Ito ay isa sa pinakamalaking pagkilos ng mga puwersa ng Amerika sa rehiyon mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, na may layuning balaan ang mga militanteng grupo na huwag palawakin ang labanan. Nagpahayag din ang Israel na handa ito sa iba't ibang senaryo matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh sa Iran. Nag-iimbak na ng mga supply ang mga Israeli, kinansela na ng mga airline ang kanilang mga flight, at may mga babala na kaugnay ng paglalakbay dahil sa mataas na alerto sa rehiyon para sa posibleng pagganti ng Iran. Sinabi ni John Kirby, ang Strategic Communications Coordinator para sa National Security Council, na malinaw na narinig nila ang pahayag ng leader ng Iran na gaganti sila sa pagpatay kay Haniyeh at balak nilang maglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Israel. Dagdag pa niya, hindi rin dapat isantabi na maaaring maging target din ng US, kaya kailangan nilang tiyakin na handa ang kanilang mga puwersa at kakayahan sa rehiyon. Noong Biyernes, inutusan ni Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapalit sa USS Theodore Roosevelt Strike Group ng USS Abraham Lincoln Strike Group na kasalukuyang nasa Gulf of Oman. Kasama rin sa ipinadala ang mga destroyer at cruiser na mayroong missile defense capabilities para sa gitnang silangan at Mediterranean Sea. Bukod sa mga barkong pandigma, inutusan din ni Austin ang pagpapadala ng isang fighter squadron sa rehiyon. Kasalukuyan nang naroon ang USS Wasp Amphibious Assault Ship na kayang magsagawa ng evacuation ng mga mamamayang Amerikano sa Lebanon kung kinakailangan. Naglabas ng pahayag si Sabrina Singh, Deputy Press Secretary ng Pentagon, na ang depensa ng Estados Unidos ay palaging handa at may kakayahang mag-deploy ng mga puwersa sa maikling oras para tugunan ang mga nagbabagong banta sa pambansang seguridad. Samantala, ang Kuwaiti Airlines ay kinansela na rin ang lahat ng flight nito patungong Beirut dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Sumunod ito sa hakbang ng iba pang mga airline tulad ng Air France at Lufthansa na kinansela rin ang kanilang mga flight patungong Beirut dahil sa takot sa posibleng paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Ang sitwasyon sa pagitan ng Iran, Israel at Russia ay nagiging mas matindi. Snap on dark spots? Nivea Super 10 Body Serum with 100 times vitamins A and B2 plus niacinamide reduces dark spots in as early as 7 days. 100% Thai users confirm. Skin is for growing up. Nivea. Matindi at mas komplikado sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga ulat noong August 5, humingi ang Iran ng mga makabagong air defense systems mula sa Russia bilang paghahanda sa posibleng digmaan laban sa Israel. Ang mga sistema ng depensa na ito ay sinasabing nagsisimula ng ipamahagi ng Russia sa Iran ayon sa mga hindi pinangalanang opisyal ng Iran. Noong August 5 din, bumisita si Sergei Shoigu, ang kalihim ng National Security Council ng Russia at dating ministro ng depensa sa Tehran. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng paghahanda ng Iran upang maghiganti sa Israel dahil sa pagpatay sa leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa teritoryo ng Iran noong July 31. Sa Tehran, nakipagpulong si Shoigu sa bagong pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian, pati na rin sa mga mataas na opisyal ng militar ng Iran na namumuno sa pagplano ng mga atake laban sa Israel. Kinumpirma ng dalawang opisyal ng Iran na malapit sa plano ng digmaan, kabilang ang isang miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps, na humingi na nga ang Iran ng mga kagamitan sa air defense mula sa Russia. Ayon sa kanila, nagsimula ng magpadala ang Russia ng mga modernong radar at iba pang air defense equipment. Nakipagkita rin si Shoigu kay Mohammad Bagheri, ang komandante ng Iranian Armed Forces. Sa kanilang pagpupulong, nagpahayag si Shoigu ng kahandaan ng Russia
na makipagtulungan ng lubos sa Iran sa mga usaping rehiyonal. Ipinahayag din ni Bagheri na ang relasyon ng Iran at Russia ay malalim, pangmatagalan at estratehiko at patuloy na lalawak sa ilalim ng bagong pamahalaan ng Iran. Sa kabila ng malapit na ugnayan ng Russia at Israel dahil sa mga kultural at ekonomikal na koneksyon, hindi maaring tanggihan ng Moscow ang Iran. Ito ay dahil sa kanilang malaking pangangailangan sa mga Iranian drones sa kanilang digmaan sa Ukraine. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga bansa at ang posibleng mga kinahihinatnan ng mga desisyon ng bawat isa. Ang Estados Unidos ay patuloy na humihikayat sa iba pang mga bansa na iparating sa Iran na ang pag-escalate ng tensyon sa gitnang silangan ay hindi makabubuti para sa kanila. Ayon sa isang tagapagsalita ng State Department, ito ay isang mahalagang yugto para sa rehiyon ayon kay Secretary of State Antony Blinken. Sa kabila ng matinding tensyon, nananatiling nakatutok ang Washington sa diplomatikong mga hakbang upang mapigilan ang anumang posibleng retaliatory strike ng Iran laban sa Israel. Ayon kay Blinken, ang lahat ng partido ay dapat umiwas sa anumang hakbang na magpapalala ng sitwasyon. Kung magkakaroon ng pag-escalate, ito ay magdudulot lamang ng mas matinding kaguluhan, karahasan at kawalan ng seguridad. Ang pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng pangamba na naghahanda na ang Iran para sa isang paghihiganti matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas sa Tehran. Ang Iran ay nagbanta na paparusahan ng Israel dahil sa pagpatay kay Haniyeh, kahit na hindi pa umaamin ang Israel sa naturang insidente. Sinusuportahan ng Iran ang Hamas na kasalukuyang nakikipagdigmaan sa Israel sa Gaza, gayon din ang Hezbollah sa Lebanon na nawalan din ng isang mataas na opisyal sa isang Israeli strike sa Beirut. Geometry at grade 4? Wow! Upgraded generation na talaga! Just like your probiotic drink na may prebiotic fiber. Ang Pangulo ng Amerika na si Joe Biden at Vice President ng Amerika na si Kamala Harris ay binigyan ng update ng kanilang National Security Team tungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan, lalo na ang mga banta mula sa Iran at mga kaalyado nito laban sa Israel at mga sundalong Amerikano. Ang kanilang talakayan ay nakatuon din sa naging atake sa Al-Assad Air Base sa Iraq at ang posibleng tugon ng Estados Unidos. Sa kanilang briefing, binigyang diin na hindi pa malinaw kung kailan o paano maglulunsad ng atake ang Iran at Hezbollah laban sa Israel. 5 Amerikanong sundalo ang nasugatan sa isang rocket strike, ngunit hindi pa tiyak kung ito ay may kaugnayan sa mga banta ng Iran na maghihiganti dahil sa pagkamatay ni Haniyeh. Nakatutok din ang Estados Unidos sa mga hakbang upang suportahan ang Israel sa militar kung sakaling ito ay atakihin. Kasama rin dito ang kanilang diplomatikong pagsisikap na maibaba ang tensyon sa rehiyon at makamit ang isang ceasefire at kasunduan sa pagpapalaya ng mga bihag sa Gaza. Ayon sa State Department, hinihikayat nila ang ibang bansa na iparating sa Iran na hindi makabubuti para sa kanila ang pag-escalate ng tensyon o ang paglulunsad ng bagong atake laban sa Israel. Bagaman, hindi pa tiyak kung naiparating na ang mga mensaheng ito sa Iran, umaasa ang Estados Unidos na ang mga bansang kanilang kinakausap ay makapagbibigay ng mensahe sa Iran. Sa huli, hinimok ni Blinken ang lahat ng partido na hanapin ang mga paraan upang magkaroon ng kasunduan at hindi na maghanap pa ng mga dahilan upang ipagpaliban ito. Ayon sa kanya, mahalaga na sa mga oras at araw na darating ay gumawa ng tamang desisyon ang bawat panig upang mapigilan ang patuloy na karahasan. Ang Iran ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon na palawakin ang kanilang ugnayan sa Russia na itinuturing nilang estratehikong kasosyo. Sa isang pulong noong Lunes, sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran kay Sergei Shoigu, ang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Rusya, na ang kanilang relasyon ay mahalaga
lalo na sa harap ng mga hamong kinakaharap ng dalawang bansa. Ayon kay Pezeshkian, palagi nang tumayo ang Rusya sa tabi ng Iran sa mga mahihirap na panahon. Ipinahayag niya na ang magkatulad na posisyon ng Iran at Russia sa pagpapanatili ng isang multipolar na mundo ay magdudulot ng mas malaking seguridad at kapayapaan sa buong mundo. Nang bumisita si Shoigu sa Iran, ipinahayag ni Pezeshkian ang kanyang pagkondena sa pagpatay kay Ismail Haniyeh, isang leader ng Hamas na naganap kamakailan sa Iran. Kinondena rin ng Russia ang pagpatay at hinimok ang lahat ng partido na umiwas daw sa mga hakbang na maaaring magpataas ng tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pezeshkian na ang pagpatay daw kay Haniyeh ay malinaw daw na halimbawa ng paglabag sa mga internasyonal na batas at regulasyon. Nagbabalak daw ang Iran na panagutin ang Israel sa mga aksyong ito, bagamat hindi inako ng Israel ang responsibilidad sa insidente. Ang Russia, na nagtutulungan ng husto sa Iran mula nang magsimula ang kanilang digmaan sa Ukraine, ay naghahanda na lagdaan ang isang malawakang kasunduan ng kooperasyon kasama ang Iran. Sa katunayan, nakatanggap ang Russia ng mga makapangyarihang missile mula sa Iran ayon sa mga ulat noong Pebrero. Samantala, sa Washington, inihayag ng tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller na wala silang inaasahan na gagampanang mabuting papel ang Russia sa pagpapababa ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa kanila, patuloy nilang hinihikayat ang mga bansa na hikayatin ng Iran na umiwas sa eskalasyon ng sigalo. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mainit ang relasyon ng Iran at Russia at patuloy nilang pinapalakas ang kanilang ugnayan bilang tugon sa lumalalang kalagayan sa gitnang silangan at iba pang bahagi ng mundo. Ang kanilang kooperasyon ay tila patuloy na lalalim sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Sa kasalukuyan, nagbabala si US Secretary of State Antony Blinken na maaaring umatake ang Iran at Hezbollah laban sa Israel sa loob ng susunod na 24 to 48 hours. Ang ulat na ito ay hindi pa nakukumpirma, ngunit inilabas ito ng isang US publication noong Lunes, kasabay ng lumalaking pangamba ng isang malawakang digmaan sa gitnang silangan. Ang Iran at Hezbollah ay nangakong gaganti matapos mapatay ang mga pinuno ng Hamas at Hezbollah noong nakaraang linggo. Ayon sa isang ulat, binanggit ni Blinken sa isang tawag kasama ang mga kapwa opisyal ng G7 na maaaring magsimula ang pag-atake ng Iran at Hezbollah laban sa Israel sa pinakamaagang Lunes. Ayon sa mga ulat, binigyang diin ni Blinken na naniniwala ang Estados Unidos na parehong gaganti ang Iran at Hezbollah. Ngunit, inamin ng Washington na hindi nila alam ang eksaktong oras ng pag-atake o kung anong anyo ang gagawin nito. Sa kabila nito, umaasa ang Estados Unidos na mapipigilan ang paglala ng sitwasyon sa pamamagitan ng panghihikayat sa Iran at Hezbollah na limitahan ang kanilang mga pag-atake at pigilan ang anumang sagot mula sa Israel. Dagdag pa rito, hinihikayat ni Blinken ang iba pang mga ministro ng G7 na magtulungan sa pagsasagawa ng diplomatic pressure upang mapigilan ang posibleng eskalasyon. Naglabas ng pahayag ang G7 noong Lunes na nagsasaad ng kanilang malalim na pagkabahala sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan at nanawagan sila ng pagpipigil mula sa lahat ng panig. Binigyang diin nila na walang bansa o nasyon ang makikinabang sa patuloy na paglala ng sitwasyon. Habang tumataas ang pangamba sa posibleng digmaan, parami ang mga bansa na nag-aabiso sa kanilang mga mamamayan na umalis agad sa Lebanon. Kasama rito ang Japan, Saudi Arabia at France na pinakahuling nagputos sa kanilang mga mamamayan na lisanin ang bansa habang may mga commercial flight pa na nag-ooperate. Sa isang pahayag, mahigpit na inatasan ng French Ministry for Europe and Foreign Affairs ang kanilang mga mamamayan na iwasan ang pagpunta sa Lebanon at hinimok ang mga naroon na umalis
sa lalong madaling panahon. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng delikadong sitwasyon sa gitnang silangan na maaaring magbunga ng malawakang digmaan. Kaya't napakahalaga ng pagpipigil at diplomasya upang maiwasan ang karagdagang paglala ng alitan sa rehiyon. Sa gitna ng tensyon, mahalaga na panatilihin ng mga bansa ang kanilang mga ugnayan at maghanap ng mga paraan upang mapayapang maresolba ang mga isyu. Ang patuloy na labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nagdadala ng malaking hamon sa mga sistema ng enerhiya ng dalawang bansa. Ayon kay Kirilo Budanov, ang pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine, hindi magkakaroon ng ganap na pagkasira sa mga sistema ng enerhiya ng dalawang bansa dahil sa mga proteksyon na naitayo pa noong panahon ng Soviet. Ang mga proteksyong ito ay naging mahalaga upang mapanatiling gumagana ang mga sistemang pang-enerhiya kahit na sa gitna ng mga atake. Noong nakaraang tagsibol, sinimulan ng Russia ang malawakang kampanya ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Ang mga pinsalang dulot nito ay nagresulta sa malaking kakulangan sa enerhiya, dahilan upang magkaroon ng mga rolling blackout sa iba't May period? Wala man tagos, pero parang may irritation. Switch to Mazen, up to zero irritation with a hypoallergenic top sheet and up to sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Gayunpaman, sinabi ni Budanov na ang mga importanteng bahagi ng sistema ng enerhiya ay napakalakas ng proteksyon, na katulad din ng proteksyon na inilagay ng Russia sa kanilang mga pasilidad. Sa kabila ng mga pagsisikap ng Ukraine na patamaan ang industriya ng langis ng Russia, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa kanilang giyera, tila mahirap sirain ang buong sistema ng enerhiya ng Russia. Ayon kay Budanov, ang mga pag-atake sa sistema ng enerhiya ng Russia ay maaaring magdulot ng mga suliranin, ngunit halos imposibleng lubos na wasakin ito dahil sa malakas na depensa nito. Sa mga susunod na buwan, maaaring makaranas ng kaunting power outages ang Ukraine kung hindi na magsasagawa ng panibagong mga pag-atake ang Russia. Dahil sa sobrang init na naranasan noong Hulyo, umabot sa pinakamataas na antas ang pagkonsumo ng enerhiya sa Ukraine na nagresulta sa mga kakulangan at nagdulot ng mga kinakailangang blackout na minsan ay tumatagal ng hanggang 20 hours. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang sistema ng enerhiya ng bansa dahil sa mga proteksyong itinayo laban sa mga posibleng panganib. Ang North Korea ay muling nagbanta na lubos na wawasakin ang kanilang mga kaaway kung sakaling sumiklab ang digmaan, ayon sa ulat ng kanilang state media nitong linggo. Sinabi ng mga senior na opisyal ng militar, kabilang sina Army Colonel Ri Un-ryong at Navy Lieutenant Commander Yu Kyung-song, na kanilang inilabas ang mga komento dahil sa nag-uumapaw na galit laban sa Estados Unidos at South Korea. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa isang pagpupulong na dinaluhan ni Kim Jong-un bilang paggunita sa ika-71 na anibersaryo ng kasunduan sa armistice ng Korean War. Walang diplomatikong ugnayan ang North Korea at Estados Unidos at ang mga usapan tungkol sa pagpapababa ng tensyon at denuclearization ng North Korea ay nanatiling nakabinbin simula pa noong 2019. Ayon sa state media ng North Korea, hindi nila inaasahan na magbabago ito kahit sino pa ang susunod na maupo sa White House. Patuloy nilang inaakusahan ang Estados Unidos at South Korea ng pagiging sabik na magsimula ng isang digmaang nuklear at nangako ang mga opisyal ng militar ng North Korea na papalakasin nila ang kanilang kakayahan sa digmaan upang makapagsagawa daw ng isang nakakabiglang pag-atake sa kaaway daw nila anumang oras at walang pag-aalinlangan, at lubos na wawasakin daw nila ang mga ito sa oras na magbigay ng utos ang kanilang Supreme Commander na si Kim Jong-un. Sinabi ng Defense Ministry of Taiwan na na-detect daw nila ang sobrang daming eroplano at barko ng China sa paligid ng isla.
Isang araw daw silang pinaligiran ng mga eroplano ng China. Mukhang malapit na talagang lumusob ang China sa Taiwan dahil sa mga ganitong klase ng agresibong aksyon na ginagawa nila. Maraming military analyst na naniniwalang nagpa-practice na ang China para sa paglusob nila sa Taiwan. Ayon sa Taiwan, noong una daw, 36 na military aircraft at 6 na barko ng China ang na-detect nila na nakapalibot sa kanila. Pero sinundan daw ito ng karagdagang 26 na eroplanong pandigma ng China. Kaya naman, napakadelikado na talaga ng mga aksyon na ginagawa ng China. Isang maling kilos lang ay posibleng magkaroon na kaagad ng isang sagupaan sa pagitan nila at ng Taiwan. Mataas ang posibilidad na pag nagbakbakan ang dalawang bansa, humantong yun sa isang all-out war. Ayon naman sa China, dapat daw ay masanay na ang Taiwan sa pagpalibot ng militar ng China sa kanila. Pinahiwatig ng China na nagsasagawa sila ng mga military exercises sa paligid ng Taiwan dahil daw sa mga separatist activities na dinadaos ng mga Taiwan Independent Separatist Forces. Ayon sa mga eksperto, gustong takutin ng China ang mga Taiwanese na naghahangad na maging independent para tanggapin na lang nila ang pagsakop ng China sa isla. Sumusobra na talaga ang China. Halos araw-araw ay gumagawa sila ng mga agresibong aksyon laban sa mga bansa na nasa paligid nila. Kailan lang ay dinetain din ng Chinese Coast Guard ang isang bangkang pangisda ng Taiwan habang ang kanilang barko ay umaandar malapit sa isang isla na teritoryo ng Taiwan. Sabi ng Coast Guard ng Taiwan na ang bangka ay naharang ng mga barko ng China noong Martes ng gabi malapit sa mga isla ng Kinmen na ilang kilometro lamang ang layo mula sa Xiamen, isang lungsod sa timog ng China sa may baybayin nito. Nagpadala ang Taiwan ng 3 patrol boats upang tumulong sa bangkang pangisda, ngunit sila ay hinarang ng 3 barko ng China. Ang mga bangka ng Taiwan ay humiling sa mga barko ng China na palayain ang bangkang pangisda at ang mga tripulante nito, ngunit sila ay binalaan ng panig ng China na huwag makialam. Sinabi ng Coast Guard ng Taiwan na hindi na nila sinubukang palayain ang fishing boat upang maiwasan ang pag-escalate ng komprontasyon. Ayon sa mga eksperto, posibleng kung sinubukan pa rin ng Coast Guard ng Taiwan na tulungan ang fishing boat nila, maaaring nagkaroon ng bakbakan sa pagitan nila at ng Chinese Coast Guard. Kung nangyari yon, baka ngayon ay rumaragasa na ang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China. Pero siguradong hindi lang Taiwan at China ang maglalaban. Panigurado kasing tutulungan ng Amerika at Japan ang Taiwan, kaya magkakaroon din ng gera sa pagitan nila at ng China. Mataas ang posibilidad na marami pang ibang mga bansa na mahila tulad ng mga kakampi ng China na Russia at North Korea. Pag nahila na ang napakaraming bansa, maituturing na yon na isang pandaigdigang gera. Nagbigay din ng babala ang China sa Taiwan na huwag mangialam sa pagkakaaresto sa bangkang pangisda ng Taiwan. Ayon sa mga eksperto, bahagi daw yun ng pinakabagong hakbang ng Beijing upang ipakita ang kanilang territorial claims sa Taiwan Strait. Ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon kasunod ng pagkahalal kay Pangulong William Lai Ching-te ng Taiwan na ang partido ay matatag na tumututol sa pagsakop ng China sa Taiwan. At gumagamit ng mga lambat na lumalabag sa mga regulasyon ng China. Ang mga akusasyong ito ay mariing pinapulaanan ng Taiwan na nanindigan na ang bangka ay wala sa mga tubig ng China nang ito ay huliin ng Coast Guard ng China. Ang Coast Guard ng Taiwan ay dinimanda ang pagpapalaya ng bangka at ng tripulante nito. Ang kahilingang ito ay pinalala ng pagtanggi ng China na makipag-usap sa kasalukuyang pamahalaan ng Taiwan na nagpapalala sa diplomatic standoff. Ang isang tagapagsalita ng Coast Guard ng Taiwan ay nanawagan para sa isang paliwanag mula sa China at sa agarang pagpapalaya ng mga naarestong individual. Ang insidente ay nagpakita ng malaking puwersa mula sa China. Ang bangkang pangisda ng Taiwan
ay hinarang kasi ng dalawang barko ng China kung saan nagpadala ang Taiwan ng 3 barko bilang tugon. Gayunpaman, ang isa sa mga barko ng Taiwan na lumapit ay hinarangan din ng karagdagang mga barko ng China at binalaan na huwag makialam. Tapos 4 pang mga barko ng China ang sumali sa operasyon. Kaya naman, sobrang dami talaga ng mga barko ng China na malapit sa Taiwan. Upang maiwasan ang pag-escalate ng labanan, nagpasya ang Coast Guard ng Taiwan na itigil ang pagtugis. Ang inarestong bangka ay may 6 na tripulante, kabilang ang mga Taiwanese at Indonesian, at naharang mahigit 20 na kilometro mula sa mainland ng China. Ang lugar na ito na madalas na tinatawid ng mga mangingisda mula sa Taiwan at China ay nakaranas ng tumataas na tensyon dahil sa pagdami ng mga barko ng China. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na pattern ng pagtaas ng aktibidad militar ng China sa paligid ng Taiwan. Regular na nagpapadala ang China ng mga eroplano ng digma at mga barko ng hukbong dagat sa paligid ng Taiwan at nagsasagawa ng mga ehersisyo militar na itinuturing na mga pagsasanay para sa mga potensyal na blockade o pagsalakay. Kamakailan, iniulat din ng Defense Ministry ng Taiwan na 20 na eroplano ng Chinese Air Force ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait, isang karagdagang palatandaan ng tumitinding mga maniobra militar ng China. Dagdag pa sa tensyon, kamakailan ay nagpatupad ang China ng mga hakbang na nagbabanta na tugisin at patayin ang mga Taiwan independence separatists. Bilang tugon, binalaan ng Taiwan ang mga mamamayan nito na iwasan ang pagbisita sa mainland China at mga semi-autonomous na rehiyon tulad ng Hong Kong at Macau. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mas matinding takot sa mga mamamayan ng Taiwan na labis na sumusuporta sa kasalukuyang de facto independence ng isla sa kabila ng mga patuloy na banta mula sa Beijing. Kailan lang, pinangunahan ng presidente ng China na si Xi Jinping ang taunang summit ng mga pinuno ng Shanghai Cooperation Organization sa Kazakhstan na nagbigay diin sa pangangailangan ng mga leader ng rehiyon na labanan ang panlabas na panghihimasok. Pinahiwatig ni Xi Jinping sa mga leader ng rehiyon na dapat daw ay labanan nila ang panghihimasok daw ng Amerika at ang mga kaalyado nito. Mukhang naghahanap na talaga si Xi Jinping ng mas maraming kakampi laban sa United States. Isa na naman itong indikasyon na malapit na talagang magsimula ang World War III. Nanawagan ng presidente ng China ng pagkakaisa sa mga member states ng Shanghai Cooperation Organization upang harapin daw nila ang mga challenges ng panghihimasok daw ng mga foreign countries sa rehiyon ng Asia. Ang Shanghai Cooperation Organization ay itinatag noong 2001 at ang mga miyembro nito ay ang China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Belarus at Iran. Mukhang gusto ni Xi Jinping na pag nagkaroon ng World War III ay pumanig sa China ang mga bansa sa organisasyon. Ang mga pahayag ni Xi tungkol sa paglaban sa panghihimasok daw ng mga foreign countries ay nagpapakita ng pananaw ng China sa SCO bilang isang mahalagang plataforma upang tapatan ang kapangyarihan at impluwensya ng kanluran, lalo na ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ganun pa man, imposibleng kumampi ang India sa China pag nagkaroon ng isang world war. Walang kahit katiting na pagkakataon na tutulong ang India sa China laban sa Estados Unidos sa isang digmaan. Ang India at China kasi ay maituturing na mortal na magkaaway, lalo na sa usapin ng kanilang mga pinagtatalunang teritoryo sa Himalayas, na nagresulta sa isang matinding sagupaan noong 2020. Hanggang ngayon ay wala pa ring humpay ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod doon, ang India at Estados Unidos ay sobrang lumalakas na ang kooperasyon sa ekonomiya at depensa. Tapos, ang India ay isa ring matatag na miyembro ng Quadrilateral Security Dialogue, Quad, kasama ang Estados Unidos, Japan at Australia, na itinatag mismo upang kontrahin ang lumalawak na impluwensya ng China
sa Indo-Pacific. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ang India ay hindi lamang hindi tutulong sa China, kundi aktibong lalaban din ito upang suportahan ang Estados Unidos. Kaya naman siguradong hindi talaga tutulungan ng India ang China laban sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Sama-sama tayong magiging saksi